Eto pa mga bossing ko, yung nakita ko sa Facebook na nagpe-print ng frame. Natutuwa lang ako kasi ang ganda ng pagkaka-print niya sa picture ng anak ko. Lalong gumanda yung anak ko mga bossing. Kaso nga lang, hindi ko pa siya tinatagal sa plastic kasi parang nanghihinayang pa ako. Baka maluma kaagad yung picture ng anak ko mga boss. Ayan. Eto po, parang binayaran ko dito 4,000 plus. Yan. Pero sulit naman po siya kasi magaganda at malaki po yung frame. Ayan po siya oh. O, diba? Yan. Kasi mga bossing ko, yung picture ng anak ko, nandun sa kabilang bahay, lahat. Mga picture. Pero may picture din dito, yung family picture namin, tsaka nag-graduate po siya. Meron siya dito. Pero, yung mga picture na ganito, pag gusto ko siyang makita, pumupunta pa po ako doon. Pero dito, ito yung plano ko, dito lang siya sa kwartong to. Kasi dito lagi ako, dito ako nagbibideo, lagi ako nandito. Para yun po, sobra ko namimiss yung aking anak. Ayan, titingnan ko lamang po siya. Yan, ito yung isa pa. Yan, di ba? Ang ganda ng anak ko. Hindi nakakasawang tignan. Mukha siyang angel. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pero syempre, anak ko po yan. Kaya talagang yan aking pupurihin. Pero hindi naman sa pag-ano. Kahit iba, makakapansin po yan. Maganda talaga. Alam niyo po ba dati, kasi yun nga po, mahilig ako kami dalawa. Kasi kami lagi magkasama, niyayakag niya ako, mami, magpa-style ng buhok. Ganun mga bossing. O sige, lagi kami magkasama. Linis kami ng kuko. Ngayon mga boss, mapasin wala ng cutics. Hindi ang papalinis. Tapos yung buhok ko, unang-una, dahil parang nagnipis na po siya, syempre sa stress, nakakaisip sa anak ko. Ngayon, naisip ko, tsaka wala rin naman ako kasama magpaayos ng buhok. Hindi na ako nagpapaayos. Para okay na ako, ganito na lang. Pupuwid ko na lang siyang ganyan kapag po yung tipo ba na sobrang banas. Ayan. Kaya parang tamad po ako. Dati mga boss, nung nabubuhay po siya, kaming dalawa lagi ang magkasama sa mga paggaganto. Tapos, yun, lagi kaming niyan, sama po kami lagi sa pagpapaayos. Ayan. Diba? Sabi ko nga po doon sa pinagpagawan ko, magpapagawa pa ako. Yun nga po. Para, lalo na yung mga latest na, kung kailan lang siya nawala, kagaya po nito, yung mga latest na picture, yun po, mga bossing. Yun ang aking mga ipapaprint. Kahit sa picture man lang, mga boss. Kita ko po aking anak, masaya na ako. Kahit sa picture na lamang, kasi wala rin namang magagawa. Pero kapag po nakakita ko ng mga pwede mag-wish, ayun, nag-wish lagi ako na nananaginip lang ako, na bukas magising na ako, nandito na ulit yung anak ko. So, nakikita ko po siya, talagang sobra ako nadudurog kapag naalala ko po siya. Pero minsan may tingin naman ako na ang ganda ng anak ko. Ayun, pero may tingin ako na parang durog na durog ako, ang sakit sa dibdib mga bossing. Ang sakit sa dibdib. Yun nga po, hindi ko makalimutan yung nakakwentuhan ko. Sabi po niya, pag daw po siya ay sa mga pumanaw na mga kakilala niya, kamag-anak, na so ang sakit daw po sa dibdib. Kaya ang tanong ko sa kanya, naranasan mo na ba na mawala ng anak? Sabi po niya, hindi. Pagka naranasan mo, yung nararanasan mo na pagpunta sa mga kaibigan, mga kamag-anak, iba kasi po pag anak, lalo na alagang-alaga mo. Tapos, gano'n ang mangyari na bigla na lang kukunin, bigla na lang mawawala. Biglang hindi mo na siya makakausap. Samantalang, nung isang araw lang, kausap mo na siya, tapos biglang gano'n, hindi mo na siya makakausap kahit kailan. Hindi mo na siya makikita, maiyakap kahit kailan. Yun, sobrang sakit po nun. Yan, kahit sa picture man lang, makita ko yung anak ko. Ayan. Tapos, naisip ko nga po, mapalad pa rin dahil kahit papaano, noong bago siya mawala, mayat maya, ultimo sa pagtututbrush, ultimo sa lagi ko siyang binibidyohan. Sabi niya, mami, sabi niya gano'n. Kasi parang naano niya na parang over na ako, lagi ko siyang binibidyohan, lagi, parang inaano niya na, mami, wag mo na i-post yan, gano'n, kasi hindi pa daw siya ready, mga gano'n sa mga, yung kasi minsan nagtututbrush, bagong gising, nakakanga, yung mga natutulog, yung mga gano'n, lagi ko siyang
lagi ko po siyang binibidyohan. Tapos, halimbawa, nanonood siya ng TV, lagi ko siyang binibidyohan. Naglalakad siya, binibidyohan ko siya. Ang daming video. Siguro, kaya ganon, dahil parang yun na lang magiging alaala ko kay Joey Lee. Ayan po. Ang ganda nito. Sulit na sulit yung bayad po dito. Ang ganda. Ang kinis pa ng pagkakagawa nila. Parang yung anak ko, lalong gumandang babae. Ayan. Kaya, pag nakita ko nandito sa kwarto, masaya na ako. Kasi, kahit sa picture, proud ako. Meron akong anak na maganda at pogi. Yan. Yung si Justine, kamukhang kamukha ni Joey Lee. Habang lumalaki, sobrang kamukhang kamukha po siya.